Hello, magandang araw sa inyong lahat. Ito naman ay pangangaral lang po sa mga nagbabiyahe sa eroplano at sasamahan ko na rin ng sa pagbabiyahe ng kotse. Kasi karamihan dyan sa Pilipinas, bihira ang nagsi-seatbelt. Sa eroplano naman, may mga pasaway din, kaya nga pagka may konting uga yan, nag-a-announce agad ang piloto na seatbelt palagi. Pero bago lumipad yung eroplano, pinapaalala ang mga pasahero na laging mag-seatbelt. So, ito ngayon nangyari nga sa London going to Singapore. Itong Singapore Airlines na bumiyahe ng araw-araw, nagkaroon ng problema. Kaya merong nagkasakit nasaktan noong yung mga pasahero na matitigas ang ulo na ayaw mag-seatbelt. O kaya paglipad sa eroplano, tapos pagka naka-turn on na yung seatbelt, pwede nang tumayo at pumunta ng magpunta sa CR. CR ang tawag dito sa Canada is washroom. So bago lang nangyari po na yun nga, habang nasa lupalop na yung eroplano sa Singapore Airlines, siyempre yung mga tao kampante kasi nga wala pang nangyayari sa buhay nila na ganun ang nangyari, na isang matitigas ang ulo nito. Ito na nangyari na. Biglang nagka-turbulence. Biglang bumagsak yung eroplano. O anong nangyari? Yung walang seatbelt naumpog doon sa kesame ng eroplano. Alam nyo na kung ang mangyayari. Pag sumakay kayo ng eroplano ngayon, paki-seatbelt na lang. Kaya nga stricto ako doon sa mga kasamahan ko na tinititignan ko talaga yung seatbelt. Pag kami ay sumakay ng eroplano. Pag tumayo, sinasabihan ko agad, pag balik sa upuan, seatbelt ka. Kasi hindi natin alam ang panahon na pag ito ay nagka-turbulence, biglang baba ang eroplano o kaya biglang pataas. Kaya for safety condition lang po sa mga kababayan natin na bihirang sumakay ng eroplano, paki-share lang at paki-like lang ang kong ito para po yan sa inyo. Kaya nga ako, pag sumakay ako ng eroplano, pagkatapos kong magpunta sa CR o washroom ang tawag rito sa Canada, talagang magsi-seatbelt ako. O kaya pag may kumot ako, over the kumot para makikita ng FA, yung flight attendant, na naka-seatbelt ako. Kaya nga, pag ako ang biyahe, pag nag-check sila, hindi na ako pinagsasabihan pa ng FA na mag-seatbelt ka, ayusin mo yung upuan. Pagka halimbawa, kumakain na ang mga tao, pinapaayos yung upuan. Yung puwera lang pagka nasa hulihan ka ng upuan. Kasi pag nasa hulihan ka, wala namang yung sa harapan ng upuan mo, wala namang sagabal yon. Kasi merong mga mga divider yung mga yung mga gali. Halimbawa, nasa likod ka ng gali. Hindi na kailangang pa ng FA yon, kasi nga ang mangyari, wala namang sagabal doon sa yun lang, kumakain ka, yung nasa harapan mo, pinapaayos nila yan. Pero pagka suplado yung suplada, minsan binabaliwala na lang ng FA yon, na pagka sinabihan na ayusin yung upuan. Kaya umano rin kayo ng mga etiquette doon sa sa eroplano pag kayo ay sumasakay. Isa na talaga yung seatbelt. Kailangan talaga po mag-seatbelt kayo kasi hindi natin alam
kung saan ang area ng turbulence. Ang turbulence ay nangyayari yan pagka mayroong nadaanan yung eroplano na hihigupin o itutulak yung eroplano. So for safety lang po, mag-seat belt po kayo pagka sumakay ko ng eroplano. At hindi lang eroplano po. Napapansin ko po sa Pilipinas, ang mga tao hindi po nagsi-seatbelt sa mga sasakyan nila. Ang seatbelt po ay ginawa yan para safety ng tao. Kaya pagka yan ay nangyari na hindi kayo nag-seatbelt, too late na. Kaya mas maganda po pag nagbiyahe kayo, sanayin nyo na po ang sarili nyo na mag-seatbelt. Kasi nga dito sa Canada, pag hindi nag-seatbelt ang driver o ang pasahero, may multa ang mangyayari. Kaya sanayin nyo na po, for safety reason po yan. Kaya nga, nandyan yung seatbelt para sa eroplano, para sa kotse. Kaya paalala lang po sa mga hindi gumagamit ng seatbelt sa eroplano at sa sasakyan. Maraming salamat po, at sa susunod po na video ko po ay paalala lang po sa mga tao na hindi nasasanay sa mga paunawa na ito ay nakakatulong rin sa tao. Sa tao, sa atin, o kanino man. Kaya nga, ako pag sumakay ako ng eroplano o sasakyan, pag may kasama ako, talagang ako mismo rin ang nag-a-advise sa kanila na mag-seatbelt. Okay guys, see you on my next video. Good day.